Eto ha, naku malilintikan sila Bato de la Rosa dito, tsaka si Bungo, mga bossing, no? Kasi mukhang pipilitin at sa pilitan or talagang papupuntahin nila doon sa hearing ni Manang Aimee yung mga cabinet members, mga bossing, no? Eh sabi ko nga ho sa inyo mga kababayan, simulat sa pool pa lang po, yung umpisa pa lang po, nasagot na nila, na kumpleto na nila yung mga katanungan. Nung pinakinggan po natin yung hearing na si Tobats at si Manang Aimee ang nandoon, parang nagkukwentuhan lang ho, same lang din po yung mga naririnig natin na pinag-uusapan at tinatanong nila. Alam niyo ho kung bakit, mga bossing, nasabi ko na malilintikan si Bungo at si Bato de la Rosa dito. At pati na ang vice-presidente, kung magkakaroon ng pilitan, no, na ganito, na umattend yung mga cabinet officials po, yung gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing, malamang, pwede na din puwersahin si Bato, pwede na din puwersahin si Bungo at ang vice-presidente na umattend doon sa hearing sa Kongreso. Sa lagay sila lang ang pwede. Di ba? Basahin natin, no more, no shows. Cabinet member to attend April 10 hearing on Rody Duterte's arrest. Kahit na ilang beses pang mag-hearing kayo, ang dating Pangulong Duterte ay mananatili doon sa Inidoro. Ay hindi, sabi, ito kasi si Kiana comment na comment Sa Inidoro tuloy na sabi ko, mananatili doon sa The Hague, sa the Netherlands, sa ICC. Wala nang magiging yan. Wala nang maitutulong yan sa dating Pangulong Duterte. Sasabihin ng ICC dyan, di sige, bahala kayo dyan, mag-discuss kayo dyan. Sabi ni Chis Escudero, mga gabinete, dadalo sa ikatlong pagdinig ng Senado sa pag-aresto kay Duterte. Sabi ni Chis, basahin natin mabilisan mga kababayan. Duterte was arrested on March 11. Ito nga ho yung sinasabi natin na kung Amerika po, merong September 11, ang mga DDS naman po, mayroong March 11, mga bossing. Diyan po, nag-iyakan, nagtangisan, at nagpadala ng pizza si Bungo. At dyan din nag-umpisa yung panandili ang pagtatago ni Bato de la Rosa at pagpatay ng 24 oras ng cellphone ni Bato de la Rosa. March 11, tandaan niyo yan, mga bossing. Bakit? Ulitin ko, diyan nag-iyakan yung mga DDS, diyan na-aresto ang dating Pangulong Duterte, diyan dinala papuntang The Hague, diyan nagdala ng pizza si Bungo at diyan din pansamantalang nag-umpisa yung pagtatago ni Bato de la Rosa at nagpatay ng 24 oras na cellphone. Kaya maano po yan very nakakalungkot po sa mga DDS yan. Duterte was arrested on March 11 and flown to the ICC, International Criminal Court. He is awaiting trial for crimes against humanity, which is, mga bossing, ang pagitan po ng kanyang ng kanyang mga hearing ay 6 na buwan. Sabi ni Jane Lazarte, parang New York Twin Tower lang ang September 11. Sa kanila naman March 11, Ang pagdala ng pizza pie ni Bungo at ang pagtawag ni Bato de la Rosa kay Medjaldea, sabi, may aasikasuhin siya para maihabol at hindi maaresto si dating Pangulong Duterte. 12 oras pong nagantay siguro sila Medjaldea, si Bato hindi lumabas. At patay pa yung cellphone. Diyos ko Lord. Asa pa dito? Tingin ko talaga wala. Diyan na dadatnan ang dating Pangulong Duterte. Biruin nyo, 80 anyos na yung tao. Diba, Dang TV 72 at Ralis Carlenga, 80 anyos na yung tao. Pero ang inaasikaso nila yung parali-rali. Inaasikaso nila hanggang ngayon po, makupad din yung mga mali daw ang pagkaka-aresto sa dating Pangulong Duterte. Pahiring pa din mga kababayan. Pahiring-hiring. Imbis na asikasuhin na, makiusap na kayo doon sa ICC. Dahil po ganito ang kalagayan ng aming kliyente, baka naman po maaari o pwede na
pabilisin nyo na po yung yung mga hearing at pabilisin nyo na po lahat-lahat. No? O para naman kung sakali na acquitted ang aming kliyente, ma-enjoy niya pa yung natitira niya ng buhay. Tingin ko mapagbibigyan kayo diyan, no? Imbis na every 6 months, every 1 month na lang sabihin nyo. Kayo imbestiga diyan sa Senado, wala naman Alam nyo, yung investigasyon ni Manang Amy na yan, para na lang makuha ang boto ng mga DDS. Yan yun, no? Makakapagpabagal lang sa inyo yan. Maniwala kayo. Eto, a-attend ulit yung mga yung mga executive ng Pangulo, mga kababayan, executive, sila Boying Remulla, sila Gilbert Chodoro, John Vic Remulla, sino pa? Secretary Enrique Manalo ng Philippine National Police, si Marbil, tsaka si Nicolas Torre, mapapapunta ulit, parehas lang yung pag-uusapan, same lang din mga kababayan. Ngayon, matatapos to. Pakinggan nyo, matatapos to. Siyempre, sasabihin ng Kongreso, pwede pala ganon, no? Pwede pala ang puwersahan na papuntahin sila, Bato, masyado ka namin mahabang pinagbigyan. Bunggo, masyado ka namin mahabang pinagbigyan. Kung puwersahin din namin kayo, napapuntahin kayo, BP, pupuwersahin din namin kayo, papuntahin kayo sa Congress, ha? Lahat kayo. Paano na yan? Mag-iiyakan na naman. Di ba, mga boss? Tapos ang sasabihin nila, wala yan. Wala kaming tiwala dyan sa Congress na yan. Nako, unconstitutional yung mga ginagawa ng Congress na yan. Ano to? No? Yung sa dating Pangulong Duterte nga di ba? Ano sabi niya? Binawalan niya na umattend ng mga hearing yung sangkot, yung executives niya doon sa Parmali. Di ba? Nakikita mo ngayon ng taong bayan. Ano ang pagkakaiba? Halongkatin nyo po yan sa Google, mga kababayan, mga boss chief sir. Lalabas po na pinagbawalan ni Digong na umattend doon sa Parmali, sa hearing ng Parmali, yung kanyang mga executives. Wala mga kababayan. Yung mga DDS, tignan nyo, tahimik. Kasi wala silang masabi. Hindi nila kayang ipaglaban yung kanilang mga sinusuportahan, mga boss. Di ba? Kaya, ang isisigaw niyan, bayaran si Mark. Ganun na lang. Addict si Mark. Paulit-ulit na lang mga ganun. Kaya po, hayaan nyo na yung mga DDS. Utu-utu naman po lahat yan. Maraming salamat and God bless po sa ating